Okay, next problem tayo. So, safety device, ito na problem 17. Parang dalawang dot siya. So, baka mahirap to. A safety device brings the blade of a power mover from an initial angular speed of omega 1 to rest. Tapos, umikot siya ng 1 revolution para tumigil lang. Isang ikot lang siya tumigil. At the same constant acceleration, how many revolutions would it take the blade to come to rest from an initial angular speed of omega 3 that was 3 times as great, meaning omega 3 is equal to 3 times omega 1. Oh, so ako, isa-isayin ko muna to. Ito yung unahan muna. Omega 1 to rest. Sabihin nating to omega 2 to. Omega 1 to omega 2. Omega 2 is equal to 0. Yung tatakbuhin niya is 1 revolution. Tapos, at the same constant acceleration, so magkakalculate tayo ng acceleration dyan, na ipapareho natin do sa second case. Second case is from omega 3 to stop rin. So, omega 3 hanggang sa, let's say, omega 4 na equal din to 0, ano daw yung number of revolutions? Theta minus theta O. Okay? Yun. So, dito sa first case, from omega 1 to omega 2, let's say we'll use the first equation ng kinematics. That is, omega 2 is equal to omega 1 plus your acceleration multiplied by t. So, itong stop, so basically, we can rule that out as omega 1 is equal to negative acceleration t. So, but anyway, hindi naman natin masosolve yan. Kasi wala naman tayong, puro naman to, 1. So, maghanap pa tayo ng equation. Palagay ko, kasi pinagbibigay niya yung omega 1 at saka yung acceleration daw constant. So, yun ang magbibigay sa akin ng hint na maghanap ako ng another equation na pwedeng mag-substitute dito. Kasi dapat yung lalabas sa last mo, meron kang siguro acceleration at saka meron kang omega 1. Kasi pinagbibigay niya rin yung omega 1 do sa final na statements. So, yun yung mag-uudyok sa akin. Tagalog yun ha. Tagalog yun. Mag-uudyok. Okay, so anong pa ba yung equation? Kasi binigay niya to, maybe we can use equation 4 dun sa kinematics. Ito. Diba? Tingnan natin. So you have your velocity to velocity 1. So that is omega 2 plus omega 1 all over 2 multiplied by time. So ito na siya. Ito na yung sasubstitute done. But anyway, ipasa muna natin. Ito, 1 revolution to, diba? So ilagay na natin 1 rev times 2. Ito, kinabila ko na. Is equal to, itong omega 1, omega 2 is 0. Diba? Kaya mangyayari dito, omega 1 all over 2 multiplied by time. So, therefore, your time is equal to, wala na palang 2 kasi ito na dito. So, 2 revolution per omega 1. So, sasubstitute ko siya dito. So, omega 1 is equal to negative acceleration time 2 revolution all over omega 1. So, pwede kong ma-equate yung alpha dito, which is negative omega 1 squared all over 2 revolution. So, nakahanap ako ng alpha at saka mayroong omega 1. So, huwag kayong mabahala dyan kasi binigay niya dun sa final statement na yung omega 3 daw is equal to 3 omega 1. So, baka matatanggal to siya. Tapos, yung acceleration naman ay constant sa case 2. Ito yung case 2 na yung omega 3, mag-i-stop siya. Mag-i-stop siya, which is omega 4. Pero pareho pa rin siguro yung equation at ito yung, pareho pa rin talaga. So, omega 4 is equal to omega 3 plus 80. So, makakancel to kasi mag-stop. So, therefore, your omega 3 is equal to negative alpha t. Okay? Kaya lang, yung t naman dito is wala pang relatable dito. So, maybe I can use again, ganito pa rin.
theta minus theta 0. So, anyway, ito man yung tanong. That is omega 4 plus omega 3. Parang pareho rin talaga. All over 2 times time. So, cancel to dito. Tapos, ito na yung unknown natin. Times 2. Tapos, equal to omega 3 times t. So, i-equate ko muna yung t dito. Meron akong omega 3 all over 2 theta minus theta o. Diba ganun yan? Tapos substitute ko siya dito. So, omega 3 is equal to negative, omega 3 negative acceleration multiplied by time, omega 3 all over 2 times theta minus theta o. Diba? Ipagpalit ko na kasi ito man yung hinahanap ko. Alpha t. Ayun. So, ito na yung theta minus theta o is equal to theta o negative omega 3 alpha omega 3 all over omega 3. So, cancel ako dito. And then, yung alpha is palagay ko may mali. Teka. Sana ako nagkamali. May mali kasi hindi pareho kanina. So, dapat kasi pareho yung kanina. Yung time is, yun, nabaliktad dito banda. Yung time is baliktad. So, 2 sa taas. So, dito is, baka may nagsasabi, Sir, mali! Di man. Dito man ako sa TV, so di kayo makapag-correct ngayon yan. So, 2 theta minus theta o all over omega 3. So, back to substitution dito. So, omega 3 is equal to negative alpha tapos 2 times theta o. Diba? All over omega 3. Tapos, pwede kong ipalabas to, theta o. Ito dito o omega 3 squared. Tapos, dito sa baba yung negative alpha, negative 2 alpha. 2 alpha. Tapos, magsasubstitute ako ngayon yan. Ilabas ko na. W3 squared over 2. Tapos, magsasubstitute ako dito ng alpha kasi pareho daw sila ng acceleration. So, that is a negative omega 1 squared all over 2 rev 2. So, yung revolution pupunta sa taas. Diba? Tapos, magkakancel din ako ng negative. So, yung lalabas, omega 3 squared all over omega 1 squared. So, yung unit na nito ay revolution. So, parang tama na talaga. Yung omega 3 is binigay ito. So, that would be a 3 omega 1. Tapos, naka-squared siya. Tapos, omega 1 squared. So, dito mangyayari 9 omega 1 squared all over omega 1 squared. So, kakancel to dito. Yung mangyayari is 9. Tapos, yung unit is revolution. Yun na yung theta minus theta o. Diba? So, thank you guys sa pakikinig. God bless sa Holy Week.